Toyota Hiace. So problema is T-belt. So check natin. Yan, naka on position. Papaandalin natin guys. So makita mo naka-indicate yung T-belt. Okay, so ang ating Brador, Brad Pink. Brad, kaway-kaway. O ating chief mechanic ng Cars King TV. So siya titira nito guys. Ito yung makina Toyota 1KD engine. So ito yung tatanggalin natin. Nandito yung timing belt, nandito yung timing mechanism niya. So tatanggalin natin yung belt. So yan na guys, tinanggal na namin yung cover. Makikita mo dito yung belt. Tapos yung kanyang overhead camshaft na bolt. So ayan. So ayan na yung kanyang tuser. So papalitan natin yan guys. Ayan o. Ayan yung tuser guys. Ayan o. Ayan. Ayan yung tuser. So yun yung papalitan natin. After bunutin na siya. Okay na. So cover tayo. Yan yung marking. Ayun, dito. Okay na. Agad na. Paningot ko. Okay, so Toyota Hiace na commuter. Ang problema is may T-belt. So samahan niyo ako sa basic pointers tutorials kung paano natin ma-address yung unit. So tara, let's go. Pasok. Okay, mapagpalang araw guys. So another client naman tayo na Toyota Hiace. So problema is T-belt. So check natin. Yan, naka on position. Papaandalin natin guys. So makita mo naka-indicate yung T-belt. Ayan. So T-belt ibig sabihin timing belt yan. So unang gagawin natin is basic pointers tutorials pa rin. Tulong natin sa inyo kung paano yung pinaka-simpleng paraan kung paano matatanggal yan at ano yung papalitang pyesa na hindi kayo ganung malalakihan. Okay, at least alam nyo yung basic pointers kung paano yung kung saang portion yung papalitan na pyesa. Okay, so ang ating Brador, Brad Pink. Brad, kaway-kaway. O ating chief mechanic ng Cars King TV. So siya titira nito guys. Ito yung makina Toyota 1KD engine. So ito yung tatanggalin natin. Nandito yung timing belt, nandito yung timing mechanism niya. So tatanggalin natin yung belt at yung kanyang tawag niyan, yung kanyang tensioner. Papalitan natin. So medyo mainit pa. So papalamigin muna natin. Okay, so yun ang gawin technique guys. So ating mga Brador Ramil. So sige. Okay, so ang gawin natin ngayon is magtatanggal tayo ng timing cover. So although medyo mainit yung makina, pero sige lang. Doon na sa lalim guys. Tatanggalin at ikakabit. Brador Ramil. Yan ang ating Brador, si Brad P. Ramos. Kaway-kaway. Okay, so yun guys, tanggal tayo ng timing cover. Okay, so ayan na. Tanggalan namin guys yung timing cover. So ayun, medyo sa ilalim talaga. Ito yung tatanggalin natin. Ayan, itong timing tuser tsaka yung kanyang yung belt nya. Ayan, so mamaya pagkatapos check natin sa taas. Okay, so ayan na guys, tinanggal na namin yung cover. Makikita mo dito yung belt, tapos yung kanyang overhead camshaft na bolt. So ayan na yung kanyang tuser. So papalitan natin yan guys. Ayan o, ayan yung tuser guys. Ayan o, ayan yung tuser. So yun yung papalitan natin. Tsaka itong belt. So magpapalit kayo ito, kailangan ito is sabay na yan. Timing belt tsaka yung kanyang tuser. Okay, so kasi pag hindi nyo kayo nagpalit ng tuser, so bibigyan niya naman yung tuser at hindi na pwede i-recycle yan or i-reuse.
kasi nga hindi siya tatagal. Mas maganda magsingidad sila ng belt tsaka ng tuser para wala din yung may-ari. Okay, so yun yung mga basic pointers guys. So basic pointers pa rin, kailangan magta-timing kayo. Mayroon kayong kaalaman sa timing nito, kasi kung hindi makamamali kayo pagkabit. So mamaya ituturo ko sa inyo yung saktong timing para alam nyo kung paano siya ibabalik. Okay, so sige, balik guys after a few minutes pag tinanggalan namin yan. So ayan na guys, hindi natin na-video yung pagtanggal, pero ito na yung pyesa. So makikita nyo guys, dalawang bolt lang ito para matanggal mo yung itong tensioner tuser. Ayan, isa tsaka dalawa. Okay, so ang mangyayari naman ito, kita nyo, bibili kayo ng pyesa nito is kailangan original na galing talaga kung maaari sa Toyota, kung maaari lang, kung wala kayong mabilhan sa auto supply. Okay, so ayan, mamaya ituro ko sa inyo yung tamang timing niya mamaya, kasi hindi pa din kinakabit yung bagong belt, pati yung doon sa may kanyang overhead camshaft na timing din. So turo ko sa inyo yan guys kung paano ito timing yan, para may idea kayo. Basic pointers lang ito. So sa mga datihan, mga so alam na nila yan, pero sa mga baguhan, mga bagong mga nagdi-DIY, so malaking tulong ito guys. Okay, so sige, balik tayo guys pag nakabili na kami ng pyesa, tapos ikakabit na natin yan para makita nyo yung paano tirahin. So basic pointers pa rin kung bibili kayo ng parts, especially sa mga ganitong nasa timing mechanism, yung kanyang belt and tuser, kung maaari talaga is Japan brand or original mismo, genuine from Toyota or any auto parts na available. Kailangan genuine talaga, kasi nga in kaso magka-problema yan, talagang masakit sa ulo. So ang sinasuggest natin sa mga unit owner is sila ang bumibili, pero sinasuggest natin na kung mas maaari talaga is genuine talaga. Pero kung wala namang available, so basta Japan brand, basta matibay. Opo, kasi kung magkamali, at least maiiwasan natin yung mga posible na mangyari na hindi inaasahan, dahil masakit po sa ulo pag once na masira at mabackjab yung trabaho natin. Okay, so mamayang konti guys, mapakita ko sa inyo yung mabiling pyesa, although hindi man original, basta mahalaga matibay. Okay, so sige, balik tayo mamayang konti. Tara na lang. So ito na yung bago. Alam mo yung tire ito malga, tapos hindi siya Toyota. Okay. Kanik wrapping. Yang belt. Nakabit mo na yung belt. Ikuan niya meron. Ito dia. Na. Umaya mo na bunutin, timing mo muna, no? Umaya mo na bunutin, timing muna na. So ayan na guys, bubunutin na natin, pero bawal din bunutin yung marking yan. Kita nito. So ayan. So merong marking yan dyan. Yan ganda na yan. Okay, so yan yung marking dito sa common rail. Yan. So sa taas naman, good. Ayun. Okay, so makikita nyo guys, naglagay ako ng timing color sa kanyang marking. Ayan, makita mo yung blue, at saka nakatapat mismo doon sa kanyang cover yun, yung kulay black na arrow pointed. So yan po yung timing ng Markini engine. So before nyo i-release yung yung lock mismo, kailangan naka-set up na po yung mechanism bago nyo bubunutin, para po sure ball talaga yung tirada. Okay, so basic pointers pa rin, bago nyo bubunutin na yung pin lock, so kailangan i-double check nyo uli ng 2 times to 3 times, kung maaari hanggang 5 times, na i-review yung timing. Ganun po ang kailangan gawin bilang isang mekaniko o nagdi-DIY. So kasi yun po talaga yung ginagawa namin kahit sa mga sistema, pag once kami ay nagkakabit o nagtatanggal ng mga timing set. So kailangan talagang i-review bago nyo bago nyo iwan o mag-finalize kayo. So hanggang 5 times po ang ginagawa natin yan setup. So yan na po makikita nyo, bubunutin natin mamayang konti yung kanyang
speed para mag-set up na mismo ng kusa yung kanyang tisa ng belt. After nyo bunutin yung pin lock, so ang gagawin nyo naman is iikutin nyo or i-check nyo muna yung belt kung maluwag. Kung maluwag, so ang technique naman yan is kailangan na ikutin mo ng mga ilang o dalawang ulit na rotation, 360 ang ikot, para sureball talaga na humigpit ng kusa yung belt, yung kanyang belt sa pagkakalapat mismo doon sa kanyang system mechanism. Okay, kasi minsan maluwag pa yan, hindi yan ganong maigpit. So ikutin mo hanggang tumisa, and then after that okay na. And then after nyan, ikakabit na natin yung timing cover, and then doon na tayo mismo sa may kanyang dashboard. So let's go. Okay, so T-belt ito, T-belt. So ang gawin natin, press natin itong button na to, trip, 1, 2, 3. Pag nagulbad, off mo bed. Okay, so bago tayo mag-proceed guys, so itong push button na to, bali dalawa kasi yan, isang kanan tsaka isang kaliwa. So itong kanan, ito po yung gagamitin natin sa pag-reset ng kanyang T-belt na sign. Okay, so ang gawin nyo muna, open nyo muna yung engine, yung susi, and then after that, so ito ang push button na sa kanang bahagi na to, dito tayo maghahanap ng kanyang setup. Okay, so pipilitin natin yan at maghahanap tayo. Wala. Range, odo, sa trip. Isa pa, sa pinundo. Okay, so ito yung setup na kailangan mong antayin. After that, i-off mo yung switch, and then i-on mo ulit. And then long press mo ng 7 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So after that, okay na. Antayin na mag-blink yung T-belt guys. So mamaya po ito mag-blink na yan. Okay, so after nyan guys, mag-blink talaga yung mismong T-belt sign. And then after that, release mo yung pinindot mo na press. After that nyan, may lalabas dyan guys na sign na number na either 10 or 15. So pag lumabas yon, okay na. Tingnan natin. Okay, so may lumabas na number. So ibig sabihin ng 15 is 150 km. So ang gagawin mo yan, isi-set mo yan ng 1 to 15 pa rin. So ibig sabihin pagdating ng 15, yan na naman yung 150 km na takbo. So mag-change naman ulit siya ng another na naman na timing belt tsaka yung tensioner tooser. So ganun po yung pag-setup po niya. After nyan, ilong-long press nyo na po yan hanggang mag-setup na siya. After that, kung saan siyang mawawala. So check natin. So okay na, wala na siya. Wala. So start natin. Yun, wala na. Okay na. Okay, so yun lang. Maraming salamat sa inyo sa walang sawang suporta, sa walang sawang panonood ng ating sumusubaybay sa ating YouTube channel. So please subscribe to my channel guys, like my video, share my video, and good luck. Bye bye and God bless. See you. Alright. Okay. Alright. Na 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 na.